Constitution and church bylaws. Ano ba yung Constitution and church bylaws? Ano yung advantage nito? Ano yung maitutulong nito sa church natin? At lahat ba ng churches meron Constitution and church bylaws? Hindi po lahat. Okay? Pipilay na si Josiah. Okay. Hindi lahat ng mga simbahan ay merong gayitong Constitution and Church bylaws. At hindi rin lahat ng mga simbahan o Christian sabi ay meron church covenant. Okay? Tanong, ito bang Constitution ay binanggit sa Bible? Hindi po. Pero may advantage yung Constitution and bylaws sa church. Una, yung Constitution, hinahanap yan sa SEC registration. Ano yung pinangahawakan natin? Okay? Para may, alimbawa, gusto natin i-registro itong church na ito. Sa SEC registration, naghahanap sila ng ng Constitution. Ano yung pinaniniwalaan natin? Ano yung, basta yung mga bagay na kung saan ay pinangahawakan ng church, ng iglesia. Okay? Ano yung bylaws? Yung bylaws sa church ay parang, parang, I will use the word policy, rules, order. Kaya, isa yan sa dapat malaman ng brethren na meron tayong pamantayan. Okay? Pamantayan yan. Bakit merong law and orders? Bakit may rules, policies? Because we wanted to live in orderly. O halimbawa, kung walang order, kung walang order ang church, like we don't have such usher and usherettes, kalahat kayo, magkanya-kanya kayo ng upuan eh. Kung wala nag-aayos ng upuan. Ito nga, kanya-kanya na nga kayo ng upuan. Diba? Walang law and order. Okay? So, ayun. Ulitin ko, napakahalaga ito sa church. Pero dapat lahat ng church meron ito. Nagpa-practice ng Constitution and bylaws. Okay? So ito yung mga summary lang muna ito. Later on, if God's been willing, mai-continue po natin ito. No? So, Article of Faith, Christian Baptist Church, United Arab Emirates. And I'm trying to read and to study it again and to revise for the next year that all the Christian, all the Sharjah brethren and Dubai brethren will comply to it and will sign it as a church because we will be organized next year. Okay? We will be organized next year according to God's appointed time. Okay? So, Article 1, name and location. The name of this corporation shall be Christian Baptist Church, United Arab Emirates, and it shall be permanently located sa Ras Al Khaimah. Okay? United Arab Emirates. And still we are a mission, and Ras Al Khaimah is our sending church. Okay? So, definitely, halimbawa, pag mission pa lang tayo, we should to comply with this, church o constitution and bylaws ng church. Pag naging church na tayo, either we will adapt it, okay, or we will revise it because some of the
policies and hindi applicable dito sa area. Hindi lahat yun applicable. Halimbawa, applicable dun sa kanila. Sa kanila yun. Pwede nating pag lahat naman applicable, pwede lang natin palitan minor. Lahat naman ng minor lang. Lahat na nakalagay diyan okay na yun eh. Meron lang tayong mga hindi applicable na tapos nakapangalan sa CBC MMI Sharjah o CBC MMI Sharjah. Church na kasi. Okay, pag mission outreaches, wala pa tayong doon ko-comply muna tayo sa sending church natin, sa mother church natin. Okay? And do you have any question regarding the kasi itong corporation, ito ay naging issue 2 years ago. I do believe. Yung pinanggalingan ni Brother Joseph, si Brother Andre, may issue sila sa corporation. Okay. So, ano ba ito, company? It's just a group of people, corporate. Okay? Hindi nyo naunawaan. Okay, let's proceed if you don't have any question. Article 2, Statement of Purpose. The purpose of Christian Baptist Church, United Arab Emirates shall be as follows. Una, to glorify God by worshiping, honoring, and following Him faithfully through His written word, the Bible. Is there anyone among you, nabasa nyo na yung constitution and bylaws? Brother Benji, did you read it? Sa Kuwait, binasa nyo na po ba ito? Yung dahula, kasi meron tayong church manual. I do believe meron, yung ating site, naka-attach pa doon. Actually, may site tayo eh. Nabubuksan ko pa yon. Buksan nyo, meron doon. Pero hindi na siya na-update. Baka pwedeng i-update na yun. Pwedeng i-continue i-update na yun. Ang nagbuo pa dyan ay alam ko si MB. Si MB pa ang dyan. Pero siguro ma-view mo pero hindi ka na makapag-update kasi nasa kanya yung Okay? Ayun. Siya yung nag-initiate noon na gawan ng site ang CBC sa UAE o sa MENA. Brother, tanongin ko Sister Lizelle. Sa church niyo ba sa Dipolog ba yun? Sa Tagum. Meron ba kayong constitution and church bylaws? Wala kang nababasa. Okay. Pero dapat alam ito lahat ng member at saka pinag-aaralan, yearly ito pinag-aaralan. Okay? So again, siguro, because of hindi na ituturo sa atin. Pero dapat itong ituro ng pastor. Okay? Napakahala, lalo na ngayon. Sa panahon natin ngayon, dati kasi napakahirap mag-abroad eh. Diba? Minsan, doon lang tayo sa Pilipinas, doon lang tayo. Minsan nga, mahirap pa nga pumunta sa Manila eh. Okay? Kaya pag halimbawa, naligtas ka sa probinsya, doon ka lang. The entire ng buhay mo, doon ka din sa probinsya. Pero talaga napakahalaga na pag nag-migrate tayo sa ibang lugar, napakahalaga nito ng church. So itinuturo dapat ito once a year. Pero I do believe, nagturo si Pastor Cornelio 2 years ago na. Hindi na nasundan sa UAE. Ewan ko, kasi alam ko sa Pilipinas, yearly yata sila nagtuturo eh. Every 2 years. Oo. Pero dapat ito lagi na i-inform. Kasi especially dito sa UAE, yung tao dito, come and go. Diba? So kailangan lagi pala ito na ituturo. Para malaman, ano yung tinatayuan natin, ano yung nandiyan pa, di ba? Yes. Sabi ko sa iyo. Pwede mo nga ipakita. Meron tayong site diyan, pero siguro pwede nating i-kuan yan. Nandyan yan eh, ma-view nyo yung church covenant dyan, yung church bylaws dyan. Do you want me to stop my screen? Ayan pa yan dati. Ay, si Sports Fest pa yan.
Nandyan yan. New site, church information, ministries, Pondering God's Word schedule yan, groupings, events, and contact. Nandyan yan. Okay. Alin? Hindi, ako yung, ano dyan, ako yung chairman sa committee dyan. Oo. Ilang taon na ako naging ano niya, kaya hindi ko na hinahawakan yung pag family day. Oh. Okay? So, yon. Okay, thank you very much, Brother Aldrich. Let's continue. Again, the purpose, number one, is that to glorify God by worshiping, honoring, and following Him faithfully through His written word. Ano ba yan? The Bible. Pakibasa nga, Brother Sandro, Romans 15, chapter 15, verse 16 and 9. Romans, ano po kayo, be ready, no? Magbasa po tayong lahat. O start from Brother Sandro, paikot tayo. Marami tayong babasahin. Ito yung summarize pa lang, pero see to it that in our screen, maging handa po kayo sa pagbabasa. Okay. Chapter 15, verse 6 and 9. Romans chapter 15, verse 6 and 9. That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 9. Verse 9. And that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, for this cause I will confess to thee among the Gentiles and sing unto thy name. So, the aim, okay, doon sa ating Article 2, statement of purpose is to glorify God by worshiping, honoring, and following Him faithfully through His written word. Okay? Ay napakahalaga ang bawat mananampalataya. Una, meron din Bible. Hirap pa naman matagal ka ng Kristiyano, hindi ka nagdadala ng Bible, di ba? At hindi rin natin sinasuggest, no? Hindi rin natin i-encourage na gumamit tayo ng Bible, e-Bible. Okay, kailangan meron tayong physical paper Bible. Okay, so yun po gawin natin. Pangalawa, to evangelize and win souls in the Emirates of UAE and to the region beyond and in the world through faithful preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 28 verse 18 and Mark, o kahit yung Matthew chapter 28 na lang kasi halos ano lang naman yan. Pakibasa, Sister Virgie, paganyan tayo. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Okay? So, Amen. isa sa purpose diyan ay to evangelize and win souls in the Emirates. Not only in the Emirates, to the world. Okay? Yan ay inutos po diyan both sa Matthew chapter 28 and Mark chapter 16. Okay? Number 3, to act as restraining and preservative influence, promoting all goods good. All that goods. Okay? Pakibasa. Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Okay. Bakit binanggit niya dyan yung promoting all that's good? Doon sa Galatians chapter 6 verse 10, ano yung subject doon? Ano yung subject doon sa sa Galatians 6:10. Sabi na, sister, All men. All men. Tapos, especially to household of faith. Sino ba yung tinutukoy doon? Okay. The brethren, the church, the body. Okay.
ang priority sa paggawa ng especially to the household of faith. Okay? So, yun yung gagawin po natin. Yun ang iniuutos sa atin. Number 4, to educate each constituency by establishing a teaching ministry that edifies one's spiritually, mentally, emotionally, and morally. Matthew chapter 28 verse 20. Sorry, pakibasa yung Ephesians chapter 4, 11 to 16. Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Verse 16. From whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body into the edifying of itself in love. Okay. Tandaan nyo, ang tinutukoy dyan dun sa edifies once spiritually. Hindi ito applicable sa Hindi ito applicable sa unbeliever. Ito applicable to sa katawan. Paano mo may edify yung katawan mo? Hindi mo sila ma-edify mo sila pag sila ay naging mananampalataya na. Okay? Pero dito sa tinutukoy ni Pablo sa chapter 4, ang tinutukoy dito yung church body. Okay? They are not the part of the body. Yung unbeliever. Kasi sabihin nyo, unbeliever, meron tayong mga systematical tinuturo dyan. Okay? Baka sabihin nyo, Pastor, ine-edify ko po yung hindi naman sila mananampalataya. Ang tinutukoy dito yung katawan, yung body, yun nandun na sa loob ng church. Okay? Minsan pa nga, hindi nga natin alam kung sino yung totoong di ba? Dito, halimbawa, halimbawa lang, merong isa sa atin dito, assuming lang na Kristiyano siya, pero professing pala. Malalaman ko ba yun? Hindi. Diba? Siya yung nakakaalam nun sa sarili niya. Okay? At ang Diyos. Okay? Kung tayo, may hangganan yung ating katawan, okay, ang Diyos, walang hangganan. Kaya niya makita kung sino dito yung assuming lang, kung sino dito yung nabubuhay sa pagtatapat o sa hindi pagtatapat. Halimbawa, nagpipreach ako, hindi naman ako tapat. At the end of the day, ako naman na mananagot sa Diyos, hindi kayo. Lahat ng preacher dito, lahat ng tumatayo, sa tingin lang natin in appearance, okay. Pero deep inside, may problema siya. Don't worry. At the end of the day, siya yung mananagot sa Diyos. Okay, kaya nga napakahalaga, lahat kayo, you are responsible to pray for the preachers, for the leaders, for the song leaders, Lord, that he may be morally faithful, especially to God. Alam mo, pag immoral yung tumatayo dito, siya din naman ang mananagot eh. Alam niyo yun. Sige, let me say, ako, o kaya lahat ng pastor, mayroong pasturan lang. Hayaan niyo yun. Isang araw tatanggalin siya ng Panginoon. Okay? Hindi siya pagtatanggalin ng Panginoon. Mabuhay siya, mamatay siya hanggang tumanda siya na wala siyang sakit. At the end of the day, at the judgment seat of Christ, mananagot siya sa Panginoon. The worst thing, hindi siya nakarating sa judgment seat of Christ. Doon siya sa Great White Throne's judgment. Hindi siya nakarating doon kasi hindi siya ligtas Diba? Isang pastor, at the end of the day ng kanyang buhay, nag-repent siya Ang dami niya ang dami niya nang naitayong churches. At the end of the day, bago siya mamatay, bago siya lagutan ng hininga, alam niyo ba, tumanggap siya sa Panginoong Jesucristo? Bago siya namatay. Siya nakakaalam nun. We don't judge.
Siya nakakaalam doon. Di ba? Alam natin yung sarili natin. Kaya ito napakahalaga mga kapatid. That edifies one's spiritually, that's number 1, mentally, 2, emotionally, and morally. Kaya hindi tayo nagdidisiplina tayo. Ang church na ito nagdidisiplina. Okay? Hindi tayo para church lang. Hindi tayo fly-by-night church. Hindi tayo bogus na church. Meron tayong pamantayan na sinusunod, batas ng Diyos, batas ng tao. Okay? Article 3, Statement of Faith. Ito summary lang to. Okay, ito yung doctrinal faith, other term, doctrinal faith, statement of faith. Okay? The scriptures. We believe that the Holy Bible, consisting of the Old and New Testament scriptures, was written by men, divinely inspired. This Bible is preserved for us without error in the King James Authorized Version. So, I don't have any issue regarding 1611, but kung gagamitin natin yung authorized 1611, that is another words. Yung halos lahat ng salita doon, merong, halimbawa, may CHE, yung huli. Halimbawa, pag sinabing, ano bang halimbawa nito? Basta merong ano doon, yun yung 1611 version. Okay? Pero, napaloob tayo ng 1611 version. Okay? So, Psalms 12:6-7. Chapter 12, verse 6-7, pakibasa. Quite be ready to, pag-turn nyo na. Psalm 12, 6-7. The words of the Lord are pure words, a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Verse 7, Thou shalt keep them, O Lord, Thou shalt preserve them from this generation forever. Okay. Regarding the King James o KJV Bible, again baka ma-misinterpret nyo, Diyos natin yung King James Version. Okay? Hindi yung written words, yung translation lang yung ating sinusundan dito. Hindi kasi yung ibang mga Baptist Diyos yung version, yung translation na King James Version, no. Okay? Ito lang yung ating tinatawag na pinaka-original na ginagamit ng mga fundamentalist na translation yung KJV. Pero to worship the King James Version, that is not appropriate. Okay? Ang tinutukoy dun sa Psalms 12, yung salita ng Diyos. Okay? Pinag-uusapan natin dito yung verbatim. Hindi natin Diyos yung King James. That is sa original na yung Aramaic, hindi natin mabasa yun eh. Sa tingin niyo, babasa yun ang ipipreso sa inyo. Kailangan muna kayo mag-aral ng Greek and Hebrew language para malaman niyo yung Aramaic. 'Di ba? Yung Catholic nga pinipilit nilang ituro yung Latin words Maintindihan ba ng mga nagsisimba sa Catholic yung Latin? Diba? Or yung nag-Bible study kami, hindi ko alam kung anong salita nun, biglang parang ganun yung pag nagpipray na kami yun hindi ko alam, sabi ko, ano ba sinasabi mo? Hindi ko rin alam, pastor. Sabi ko, dilayo ko si Elijah si Elisha kasi weak sila Di ba? Magalad sila. Sabi ko, parang sinapian ng Magpipray na kami ng Bible study yun. Ang dami niyang binanggit na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung Latin yun. Kasi kung Latin, alam ko medyo may familiarize yung salita
Sabi ko, tinanong ko at the end of the day, sabi ko, nung nagpipray ako, nagpray din ako. Panginoon, tulungan niyo po ako kasi itong tao ko, hindi ko alam kung sinasapian o hindi. Naway, kontrolin niyo po yung kanyang kaluluwa, in Jesus' name. Nung in Jesus' name na ako, naghuminto din siya. Sabi ko, tinanong ko siya, ano po bang sinabi niyo? Hindi ko rin alam, Pastor. Ganun ba? Ay ba? Sorry to say, kung meron pong JIL dito nag-speaking in tongue. One time, umaten tayo, dalaga, binata pa kami ni Sister Virgie. Umaten kami sa JIL. Pero hindi Sunday yata. Ay, Sunday ba yun? Okay. Dahil nangungumpanya pa noon si Brother Eddie Villanueva. Parang conference lang, sumama kami. Kasi, syempre, we aim na nagpe-pray tayo ng president na na kahit papaano nakabase yung buhay niya sa Bible. So we support Brother Eddie Villanueva sa Dubai. Ay ba may habang nagsasalita siya, merong nag-speaking in tongue. Hindi ko alam kung ano sinabi niya, abracadabra, nilayo siya kasi walang nakaintindi, nagtinginan yung mga tao. O makarinig kayo ng ganyan, maunawaan niyo ba yun? Hindi, di ba? Dalawa sila magkabilaan pa naman. So parang alam mo yung sinadya. Kasi kung filled ka ng Holy Spirit, hindi, lahat dapat na nakakapag-speaking in tongue. Hindi naman naunawaan ng iba. Yung iba, napakamot na lang Diba? Kasi hindi nga alam. Uulitin ko, kung ituturo ko sa inyo yung pag-aaralan ninyo, King James Authorized Version 1611, that is another words. Iba yung salita, ay iba yung nakalagay. Meron yun. Si Andre Lumagi yata, meron yun Okay? That is the King James 1611 version. Hindi ito. Okay, hindi ko na sinasabing against ako dito, pero yun yung sa original na nasalin ng from Aramaic into King James version. Okay? Pero ulitin ko huwag tayong maging dogmatic. Akala natin Diyos na yung King James version, hindi. Tanungin mo lahat na nag-translate ng Bible. Ano yung purpose nila? Ang purpose ba nila ay lituhin yung tao? Hindi nga nila maintindihan Diba? Pero, yung translation lang yung naiba, pero yung salita ng Diyos hindi naiba. Still God's words. From the beginning to the end, still God's words. Pero kung meron tayong translation na mas malapit, ito ginagamit natin, KJV. Okay? Any question? Any comment? Kung may comment po kayo, kasi mayroong mga pag sinabing Baptist daw, mayroong mga gumagamit na church na hindi na Baptist pero mas sila sa Bible. Mas matindi sila magturo kaysa sa fundamental. Hindi sila Baptist pero biblical principle sila. Meron naman mga Baptist na talagang gumagamit talaga sa Pero ulitin ko, tayo CBC, ginagamit natin is KJV. Pero hindi ko sinasabing gawin yung Diyos yung KJV. Hindi siya Diyos. Ang Diyos natin, we have a tripartite God in one person. Okay? One God in three persons, so to speak. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? He's the only God. So let's proceed now if we don't have any Sa mga po sa translation po kasi, di ba? Sa po, meron po yung mga translators po ng KJV may sinulat sila. Kung gusto niyo po i-search siya, Translators to the Readers para kung sa mga ibang gusto. Okay? Pero ito muna pagtutunan ko ng pansin. Okay? Pero
Okay? So, ayan. Halimbawa, di ba sa inyo Tagum, merong translation sa inyo na salitang Bisaya. Di ba, na Bible? Sa amin din, meron salitang Ibanag na Bible. Eh, ito mo, paano mo aabutin yung mga hindi nga marunong magbasa? Hindi nga kahit nga nagtatagalog ka na dun, hindi maintindihan eh. Kailangan ko pa magsalita ng ano eh. Do I need, I should to speak in our language in order for them to understand the gospel. Correct? Halimbawa, try to visit Pastor o Brother Jaire and Abby in Vietnam. Do you think they will accept you if you speak to them English? No. You should do what? To speak with their language. You should to translate, to share the gospel to them with their language. Why? That they understand the words. Tapos ang daming mga di ba? Ang daming mga dogmatic. Bakit kayo naggaganyan translate? How can you reach the world? O bakit in English na ng Catholic yung kanilang yung Bible? Kasi ang hirap ituro ng Latin, pumunta ka sa Latin. Saan ba yun? Saan bansa ba yung Latin? Diba? Ang hirap intindihin yun, mapapanganga ka na lang wala sa oras. Correct, Brother Sandro? May tanong ka ba? Wala ba? May comment ka, naintindihan mo. Diba? Kaya ulitin ko, bagamat ang international language natin ay English, pero yung iba, yung mga tribal, maniwala kayo, pumunta ka sa kailangan ka sa kanila, magsalita ka sa kanila, aralin mo yung kanilang lengguwahe. Kaya nga, alam nyo, ako ay na-amaze dun sa mga missionary, tinataya nila yung buhay nila, na i-reach yung Vietnam. They wanted to reach unreached people like those who don't understand English. They will teach English, but first they will learn their language, and then they will share the gospel first. That's the aim. Papasok ka na? Sayang, hindi ka pa nag-lose. Sige. Okay? So last 3 minutes na lang. Okay, the true God. The true God. Pagkibasa John 10:30. John chapter 10 verse 30. I and my Father are one. Okay, we believe that there is one God. And only God. And only one living and true God. An infinite, intelligent spirit whose name is Jehovah. Please read it also, Deuteronomy 6:4. Hindi ko na nailagay. Kasi mayroon siyang binanggit na plural dyan eh. Deuteronomy 6:4, pakibasa. Elisha, pakibasa. Deuteronomy 6:4. Ito yung ginamit ko sa debate 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Okay, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kung babasahin mo sa original salita dyan, yung one Lord, yung binanggit dyan, plural. Hindi yan singular. Okay? Kaya yan ay tumutukoy yan sa tatlong persona. The Father, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Kaya yun ang isang pinaniniwalaan, one true God, the true God. So we believe that there is one God, okay? In what? In 3 persons, and only one living and true God, an infinite, intelligent spirit whose name is Jehovah. Siguro pwede kong idagdag ito kasi para mas mayroon tayong Okay? Kasi kapag binasa mo yung chapter 6 verse 4, sa original na lengguwahe nito, yung salitang one Lord dyan ay
ay plural. Hindi yan singular. Okay? So, yun. Do you have any question? And we'll end it there. Let's continue by next week. Matapos po natin ito kasi maganda. So, alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Okay? Alam natin yun. Hindi man ito binanggit sa Bible, pero lahat ng wording dito ay may reference sa Bible. Okay? Do you have any question? Brother Benji is acquainted before we pray. And let's have a break time for maximum 1 hour. And let's resume. I know that you want to enjoy the raining outside, but take care kasi maraming nagkakasakit ngayon. Okay? And also our speaker later, Brother Benji, I hope that you are ready. Speaker sa worship service. And after our worship service, we'll have a Lord's table, Lord's Supper, Holy Communion, okay? Yun, after ng ating aabot ka ba kung alimbawa mag-Lord's table? Meron na ba naka-prepare? May naka-prepare na? Sige, para na. Okay, let's pray first. Let's go to God in prayer. Father, we thank you once again for this opportunity you have given to us. Lord, we pray that you would continue to bless us with thy knowledge, with thy wisdom to understand your will in our lives, Lord. We pray, Father, that help us to continue worshiping you, to glorifying your name, O Lord, sa lahat ng aming ginagawa. Lord, be magnified once again in our lives. In Christ's name we pray. Amen. Paki-prepare. And let's have a break. Alis ka na ba? Mag-Lord's table ka muna, saglit lang.